Pinatry ko nga ngayong araw ang kare-kare at sizzling tofu sa mga Indianong binan ko at naglaro nga ang dalawa na para mga bata. At sa video nga na ito ay papakita ko nga sa inyo mga kaganapan sa araw na ito. Medyo mahirap nga maghanap na makakainan ng mga binan ko dahil hindi nga sila kumakain ng onion at garlic. Kaya naman ay tinry nga namin dito na ipa-customize nga yung order at pumayag naman sila. So nandito na kami ngayon sa Max's. And finally, dadalhin natin ngayon. Nandito na nga, dinala na nga natin ang binan ko para ipatikim sa kanila yung vegetable kare-kare and yung sizzling tofu. And tinanong namin if they can remove the onion and garlic. So basically, and pwede daw nilang i-remove yon. Kaya sabi ni Milan, so my parents will try proper Filipino food for the first time. So this is their first time trying because this girl right over here likes the kare-kare so much, right? Yeah. Very much. That's why I insisted them that let's go to that Max's and eat kare-kare and that tofu sizzler. Last time kasi guys, dinala talaga namin si Jano dito para nga ipatikim ito sa kanya. And this time, sabi niya, gusto nga daw niyang matikman ulit. Sarap na sarap talaga siya guys, lalong-lalo na dun sa vegetable kare-kare. Kaya naman, tinry namin kung pwede ba nilang alisin yung onion at garlic doon sa kare-kare at saka doon sa sizzling tofu para naman matry na mga binan ko. And pumayag nga sila. Ayan guys, dumating na yung order natin and full tantrums ang iban. Alam nyo ba guys, sa totoo lang, enjoy na enjoy talaga yung mga binan ko sa pagbabakasyon dito sa Pilipinas. Pero yung pinaka main problem lang talaga nila ay yung mga pagkain na kakainin. Kasi guys, kapag nasa labas ka, syempre, hindi ka makakahanap ng customized palagi na pagkain. So, nag-ikot-ikot nga kami ni Milan sa mall. And tinignan nga namin yung lahat ng mga pwede nilang kainin. And dito lang talaga kami napadpad. So, imagine niyo kung pupunta kami sa ibang lugar, mahihirapan talaga sila sa paghahanap. Dapat magdala talaga kami ng pagkain na lulutuin mula sa bahay tapos babaunin. And kapag ganun yung ginawa namin, dun lang sila mag-e-enjoy. Kaya naman ay napakahirap talaga kapag meron kang mga binan na hindi nga kumakain ng karne tapos bawal pa yung onion at garlic. Kaya ano yung papakain ko sa kanila, diba? Medyo naaawa nga din ako guys dahil kapag nasa labas nga kami and hindi kami nakapagbaon, laging french fries nga lang yung kinakain nila kasi wala naman kaming option na makita. So dito guys, dumating na nga yung order namin and iniba nga namin yung para sa amin na may onion at garlic kasi kumakain naman si Jano. And iniba namin yung kina mother-in-law kasi wala kang onion and garlic yung sa kanila kasi based on religion guys. Marami nga ding nagtatanong sa akin kung bakit bawal daw yung onion and garlic sa kanila. So sa religion kasi na pinaniniwalaan nila guys, bawal yung onion and garlic kasi parang kapag kumain ka ng onion and garlic, mainit yun sa katawan. And kapag mainit yung katawan mo, parang maaano ka sa tukso, ganyan, hindi ka makakapag-isip ng maayos, tas parang hot-tempered ka, easily kang magalit. So parang sa pinaniniwalaan nilang ganun, ina-avoid nila na magagalit sila. Tapos, yung matutukso sila, ganun guys. Hindi ko masyadong ma-explain, pero ganun lang yung pagkakaintindi ko. Ditong taga-translate. Tofu also. केवु छे पप्पा? हारू छे? मस्त आइटम छे. ए मामी बाकी छे. Gustuhan nga nila yung item na ito guys, especially yung kare-kare dahil parang kalasa nga daw siya nung dal na kinakain namin sa India or yung lentils na everyday naming pinapakulo. Pagdating naman sa tofu guys, parang kapareho nga lang siya nung paneer na kinakain nila sa India kaya naman ay nagustuhan din nila. So overall, masarap daw siya and uulit pa daw sila dito.